Ayun guys, so yung background ko medyo blurry lang ng konti. I'm using the laptop camera. Bukas pa ako uwi kasi so again, yung audio ko, let me know kung nagcha-choppy ako. Let me know if may interference ng anong tawag dito, low internet tawag dito, yung mabagal yung internet. So, yun. Um, Yung sa day one natin, yung mga hindi nakakasabay, no? Walang problema, guys. Bigyan niyo ng time yung sarili niyong matuto kasi hindi naman 'yan makukuha ng overnight lang, no? Again, masyadong technical yung kung sa mga baguhan, masyadong technical para sa inyo yung pag-create ng business manager even if yung mga um, datihan na rin, no, nagra-run na sila ng ads pero litong-lito pa rin sila sa loading ka po sir na nawawala-wala. Ayan, ayan ang nga sinasabi ko. Medyo choppy ako ngayon. Aside from Ma'am Geraldine, sino pa ang kasi pwedeng mangyari kasi mabagal yung internet ni Ma'am Geraldine kaya ako nagcha-choppy. So let me know guys kung same thing yung na experience ninyo. Bear with me on this kasi nasa labas ako eh. Okay, sino pa same medyo lagi ka po? Naku po, patay tayo dyan. Sa akin po, coach, mabagal din po kayo. Sige, sige. Sabi ni Sir Conrado, loud and clear ka, sir. Ma'am Lucky, clear naman kay Sir Aldrin. Sino pa? Sino pa yung naglalag ako? Medyo, okay. Medyo naglalag, okay. Ang gamit ko ngayon is Globe. May times pala na media chop, medyo choppy, okay. Sige po. Sige. Wait lang natin yung iba, guys. Clear naman kay Ricketts Jo. So, wait lang. Yun, unstable talaga. Unstable. Okay, okay. Clear audio po yung lag, yung video lag. Okay. Sige, yung basta't importante guys, yung audio ko is clear, no? Yun ang importante. Yung video talagang ini-expect ko na mag-ano yan, mag-lag, no? So hopefully matapos natin to ng hindi tayo maputol. Okay? So, yon. Welcome dito, guys. Welcome kay Ma'am Mary Ann, Ma'am Melanie, Sir Michael, Sir Paul Gonzalez, Ma'am Princess, Renzo Sumabat, no? Ruth Kayabyab, Shara Martinez, Transfiguración, uh, Zaldi Solomon, Car Sales Agent Mitsubishi. Yon. Mukhang meron din tayong agent from car sales. Dati rin kasi akong nagbebenta ng kotse. So, competitor kita before, sir. Kung ano man pangalan mo, hindi kasi nakalagay pangalan mo dito. Sa Toyota naman ako dati. Ayun. So, we still have 1 more minute. No? Again, guys, let me know kung nagcha-choppy ako. Yung video, walang problema kung nagcha-choppy. Kasi I'm using my mobile hotspot. Kapag yung audio ang nag-choppy, yun ang problema natin. Kailangan medyo tama yung audio natin. No? So, yon. Coach, kapag networking, anong magandang campaign objective po? Depende po, Ma'am Lucky, kapag ikaw ay, Ma'am or Sir Lucky, kapag ikaw ay, usually kapag networking kasi may product yan, di ba? Kung product ang push mo, go for sales objective. No? Pero kapag recruitment ang focus mo, go for lead generation campaign. Okay? Malinaw po tayo doon.
Lucky Sheila. Babae siguro to kasi Sheila eh. So, again, kapag ka nasa networking kayo guys, kapag pinupush mo ay products, okay, ibig sabihin pinapa-check out mo yung user doon sa product. Go for sales campaign, okay, even if you don't have a website, okay. Then if you are recruiting someone to join the MLM business, optimize for lead generation campaign, okay. Si Jaja, how about kapag real estate property, meaning ba mga beach properties po? Kaya kapag real estate po, ang optimization po niyan is lead generation campaign, Ma'am Jaja. No, I will be teaching the campaign setup tomorrow. Pero itong day 2 natin, pag-uusapan lang natin yung basic understanding about Facebook auction. Kailangan yung maintindihan kung paano ba chine-charge ni Facebook ang user nila para makapag-bid ka doon sa platform nila. Okay? So, yun, kailangan may basic understanding kayo na. Okay? So, how about digital product po? Kung halimbawa if you are optimizing for a webinar, through Sichi, optimize for lead generation. But if you are selling an ebook, for example, ebook or audiobook, diretso ka na ng sales. Okay? Sales na yung optimize mo. I would suggest, again guys, kung meron kayong binibentang produkto, mag-optimize kayo agad ng sales, pero mas madali ang buhay ninyo kapag meron kayong landing page or meron kayong website. Okay? Preferably landing page po ang nire-recommend ko. Okay? Coach, may website na po ba na ituturo for international clients like Shopify course na 6499? Ma'am Sheila, Lucky Sheila, wala na po yung promo na 6499, no? Promo po 'yon itong last January. Wala na po 'yon. 10499 na po ngayon yung take all my courses, no? So, wala na po yung 649, yung 699 na sabi mo, 6499 po 'yan. Wala na po yung tapos na po yung promo na 'yan. Okay? So, pag sa loan po, ano po magandang campaign? Lead generation po, pag sa loan. Okay? Engagement, messaging versus sales? Hindi po. Bali, lead generation po through Sichi. Lead generation, okay, ang i-optimize mo, hindi engagement. Kung nag-work sa iyo ang engagement, so be it, keep it. No, hindi ko kinokontra na mag-engagement kayo, but I'd rather use the lead generation campaign against the messaging campaign of engagement optimizing for messages campaign. Okay? So, yun. Hindi ko sinasabi na mali yung engagement campaign, no? But again, if you optimize for engagement campaign, para kang nag-boost post kasi noon. No, ang default po kasi ng boost post is engagement campaign. Okay? And then Facebook will likely find more people to engage with your page, including people who are likely to message sa page mo. Yun po yung makukuha mong anong tawag dito, users na magi-interact dun sa ads mo. Okay? Ayan, pag selling dry food mixture and po campaign, may TikTok shop po kami in Shopper Shop. Optimize for sir, Aldren, optimize for sales. Basta ang intindi nyo guys, kapag meron kayong physical product or digital product na ipinupush na binebenta right away, optimize for sales. If you want to collect leads, generate leads para makausap ninyo, nasa real estate property business kayo, nasa MLM kayo, as financial advisor kayo, car sales agent kayo, always optimize for leads kasi wala namang bibili automatically from the get-go na nakita nila yung ad mo, bibili agad sa'yo. Hindi po ganun yun. Kaya nga ipapaliwanag ko po ngayong gabi kung ano po yung sistema ng paano ba yung Facebook auction at para maintindihan nyo lalo kapag nagbibid kayo doon sa ad placements po ninyo. Okay? Pag services po like cleaning services and pest control, leads campaign po yan. Lead generation campaign, Ma'am Ann. Okay? B. Morales, sa 10499 po coach kasama po yung website creation. Yes, website and landing page creation. Sa 10499 po, B. Morales, you'll get all my courses for free.
lifetime membership na rin po yun. Okay? Makukuha nyo yung 100 pesos Facebook ad strategy, makukuha nyo yung senior specialist course, makukuha nyo yung digital scientist course, plus merong kasama kayo sa bi-monthly coaching sessions live. Okay? So, yun po yung sagot ko sa iyo, Ma'am B. Morales. Sa real estate po, even high price lead generation ang gagamitin. Yes po. Okay? Kasi again, pag nasa real estate po kayo, walang bibili sa inyo automatically from the get-go. From the time na nakausap nyo, kailangan nyong in-nurture yan, yung leads na yan, from cold to warm to hot. Okay? Merong customer temperature pong tinatawag. Ngayon, yung mga, again guys, intindihin nyo yung real estate, hindi yan kakapirasong item na tigpa 500 pesos. No, it will take time before yan mag-convert. No, it will take months before nyo yan ma-convince. Kaya yung leads po na ino-optimize nyo, yung kino-collect nyo pong information, yung email, yung contact number, importante po na kinikip nyo po yan, meron kayong database kasi po, yan po yung babalikan nyo kapag sinabi niya na, ay, pang March pa ako bibili. So, babalikan mo yon yung leads po na yon, yung leads po na pumasok sa inyo. Yes po, tatawagan niyo po sila, Ma'am Lucky Sheila. Kapag leads kasi po, from cold audience, i-convert niyo siya into warm audience. Okay, wag po kayong umasa doon sa chatbot ninyo na magko-close po ng sales po sa inyo, no? People buy from people. Humans buy from humans, no? So kaya nga kung merong nakikita niya na parang bot ang sumasagot o AI ang sumasagot, medyo alam na ng mga tao ngayon ang sistema. Kausap nila is AI lang. So yun. As far as you want to close these people to become a sale, kausapin niyo ng matino. Kausapin niyo ng tawagan ninyo yung mobile number na binigay sa inyo. Okay? Kasi hindi po yung palamuti, yung mobile number na binigay sa inyo. Kaya po binigay niyo yung telephone number para tawagan niyo siya. Okay, so lifetime access po, Ma'am Lucky Sheila, yes po. Lifetime access po, lifetime membership yung 10,499. You'll also get all my courses for 10,499. Okay? Paano nakabili na kami ngayon? Yung Ma'am Marian, yung binili po ninyo is yung 5-day Facebook Ads Challenge. No, hindi po yung Digital Scientist course, no? So, sir, paano po makuha yung 10,499? I-explain po sa inyo mamaya, Ed Search. Resort po na may autobook. Resort, I would prefer po lead generation, tapos kung meron kang landing page, mas maganda. Kasi yung landing page na yon, itinuturo ko yun doon sa 100 pesos Facebook ad strategy using the app na Funnelfy. Okay? So, yun. Paano pag di marunong makipag-call coach? As a real estate agent, as a financial advisor, as an MLM business, kailangan mo po ng skills makipag-usap, no? Huwag mong hayaan yung chatbot na makipag-usap sa sa mga leads na pumapasok. Okay, may certification po ba ang training? Meron po, Rome Westchester, pero hindi ko po binibigay yon ng basta-basta. Meron po akong tinatawag na revalida. Tatanungin po kita kung meron ka na ba talagang natutunan sa pagdating sa Facebook ads. Kung wala pa, hindi ko po ibibigay yon. Ano po yung reason ko doon bakit hindi ako nagbibigay ng certification katulad ng ibang course creator? Kasi po, kapag nag-apply po kayo as media buyer sa mga clients, tapos nakikita nila puro galing Digital Homey Academy, tapos hindi po marunong, yung brand ko po ang maapektuhan. Hindi na po sila tatanggap ng applicants from my coaching program. Okay? So inaano ko po 'yun. Pinoprotektahan ko po yung ko doon, yung brand ko po doon. Okay? May bayad po ang Funnelfy, yes, 1,997, one time payment lang 'yon. Okay? 'Yon. So maraming sa MLM po best lead generation, nasagot ko na 'to. Okay? So pwede maglagay ng business manager kahit may existing ka na FB page na nag-run ng ads. Yes, pwede kang mag-create, Ma'am Agnes. Okay? So balikan mo yung day 1 natin. Ayun, so marami na ako nasagot na tanong doon sa chat box. Let's head over doon sa ating lesson for tonight. Okay? Again, let me know guys kung nag-choppy ako. May template po, Ma'am Marian. Mamaya na ako sasagot after nung kay Ma'am Marian.
May template po yon. So mayroon pong real estate doon, mayroong pang MLM doon, may health and wellness, whatever. So nasa 100 pesos Facebook ad strategy po yung tutorial po nun. Okay? Loud and clear. Okay, good. So let's dive into the lesson for tonight para hindi tayo anong tawag dito? Maligaw sa ating course outline. Okay? So, sino po yung nakakita ng ad na ito? Okay, type 1 sa comment section. Sino po yung nakakita ng ad na ito? Okay? Si Ma'am Renzo, Zeni, Edsearch, Shara Martinez, Renz. Ayun, maraming Elaine Franco, marami nakakita. Okay. Ito guys, i-explain ko briefly kung ano ba ito na ini-explain ko doon sa ads na nirun ko. Okay? So meaning po guys, ang Facebook auction, ganito lang po siya intindihin, no? Pag pumunta kayo sa Ads Manager, ganito po ang itsura. Meron pong awareness, merong traffic, merong engagement, merong leads, at merong sales. Yung app promotion, hindi ko po yan i-discuss kasi wala naman po tayong app na binebenta or hindi naman tayo software as a service, no? Pag-uusapan lang natin yung every step of the funnel na yan, kung ano para saan ba yan. Okay? Ibig sabihin po nun, kung halimbawa nag-optimize ka ng awareness, ito yung madalas na ginagamit ng malalaking kumpanya. Okay? Coca-Cola, Mang Inasal, Jollibee, whatever. No, malalaking kumpanya, ginagamit po nila yung awareness na campaign. Bakit? These big companies are buying the best cost per 1,000 impressions. Okay? Kaya nga po, makikita mo dito, ang ino-optimize mo is CPM. Awareness, CPM, cost per 1,000 impressions. Cost per 1,000 impression po ang ibig sabihin. Okay? Let's say for example, pinopromote nila yung ng mga malalaking kumpanya yung kanilang brand, ito yung madalas nilang gamitin. Kung may mga billion ka na marketing budget na meron sa marketing budget mo, usually awareness ang ginagamit po nila. Okay? Now, itong traffic tsaka engagement, okay? Makikita mo dito, by the way guys, yung mga mata pala na yan, ibig sabihin po nung mata na yan, to get more people to see, to place your ad, para mas maraming makakita. Kaya maraming mata. Yun yung ibig sabihin nung nasa taas yung awareness stage. Sa traffic tsaka engagement guys, may makikita ka dito ng mangilan-ngilan, merong magki-click. Okay, ito kaya yung kamay na to, icon, click button yan. Tapos ito naman yung call na logo, may mangilan-ngilan na may tatawag sa iyo, merong ibang ilan-ilan na makakita ng ads mo, na awareness, halos awareness stage lang. Tapos dito rin meron ka makikita na dollar sign. Ito, mangilang-ilang bibili sa iyo. Okay, sa traffic link clicks saka engagement. CPM din po ang madalas po na bid po niyan. Okay. Pagdating po dito guys sa leads sa baba, okay, itong level na ito, tinatawag po itong optimized CPM. Ano ba yung optimized CPM? Ibig sabihin, sinasabi mo kay Facebook na Facebook, kailangan ko ng kausap. Bigyan mo ako ng makakausap. Kaya po, mag-optimize ka ng leads na po pwedeng bibigay sa iyo ng telepono, ng email, at ng full name niya para makausap mo kung nasa real estate agent ka man, kung real estate agent ka man, may MLM, whatever. Basta ibig sabihin, if you are selling high ticket products, ibig sabihin nun, yung tipong 10,000 pataas ang value. Okay? Pag high ticket products ang binibenta mo, always optimized for CPM or yung lead generation campaigns. Okay? Now, pagdating dito sa baba, meron po dito, yung pinaka-bottom natin is sales. Okay? Again, conversions po siya, optimized CPM. Nag-optimize ka ng conversion. Ano ba yung mga possible conversion? Leads, sales, traffic, landing page views, whatever, video through plays, whatever. So, kung ano yung sinet mong conversions or add to cart, add payment info, lahat po yon dito sa optimized CPM na conversion campaign. Okay? Now, pag tinignan mo dito yan sa Ads Manager, ganito po itsura niyan. Okay.
I-click mo tong create button, no? Pag kinilik mo yung create button, makikita mo dito, ito yung itsura niya. Okay? And then kapag tiningnan mo dito, pag hined over mo dito yung cursor mo, makikita mo dito sa bandang baba, ito nakalagay oh, awareness, show your ads to people who are most likely to remember them, no? Yan po yung ibig sabihin po ng awareness. Sa traffic naman, send people to a destination like your website, app, Instagram profile, or Facebook event. Okay? Engagement naman, get more messages, purchases through messaging, video views, post engagement, page likes, or event responses. Okay? Kaya makikita nyo guys, pag binalik ko dito, ayan o, yung traffic link clicks tsaka engagement, di ba sabi niya dito, balik ako dito, asan yun? Ayan o, get more messages, purchases through messaging. Kaya makikita mo dito, ayan o, merong mga ilan-ilan na bibili sa'yo. Itong dollar sign na to, itong dollar sign na to, itong dollar sign na to. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa, saan na yun? Ito. Sa leads naman, collect leads for your business or brand. No, yung leads, ibig sabihin ng leads, yung users na most likely to engage a conversation with you or providing their information, their email and contact number again. Okay, by using instant forms, messenger and Instagram conversions in calls. Okay? And lastly, yung tinatawag po nating sales. So find people likely to purchase your product or services. Okay? Yun po yung nasa dulo. Ngayon po guys, mapapansin nyo dito sa Facebook auction, 'di ba ang most likely marami ang audience size dito sa top, no, sa pinakataas. And mapapansin mo sa pinakababa, yung sales ko konti lang sila doon. Okay, kukonti lang sila doon. That's the reason why guys, mahal kapag nag-optimize ka ng sales or ng leads. No, ang CPM ng leads tsaka ng sales or ng conversions, mahal po as compared dun sa awareness tsaka traffic and engagement. Okay, mapapansin niyo yan dito sa reporting column po ng dashboard po ninyo. Ito, ayun o, impressions, cost per thousand impressions. Pag kinostomize columns mo yan, okay, CPM, ayan o, halimbawa ganyan. Usually, magkakaiba po ng cost per 1,000 impressions yan. Makikita mo dito sa reporting column, iba ang presyo ng engagement sa presyo ng leads tsaka conversions. Mas mahal. Bakit mas mahal? Kasi konti lang po yung nandito sa bottom ng sales funnel. Okay, I'll explain kung paano ang, ano tawag dito? Paano ba ang Facebook auction. Okay? Punta ako dito ng Paint, yung ating paboritong paint. Okay? Ang ibig sabihin po ng auction sa layman's terms is bidding, no? Kung tawagin natin bidding, binibid po natin yung ating budget inside the Facebook auction para ipakita ni Facebook yung ads natin dun sa target users po natin. Okay? Ngayon, let's say hanap ako ng ano natin dito. Ma'am Julie. Ayan, si Ma'am Julie. Okay, Ma'am Julie, ikaw ang gagawin naming example ah. Ito ngayon si Ma'am Julie. Okay, Ma'am Julie, ito lang na kaya ng kong drawing. Pagpasensyaan mo na. Ikaw ito. Okay, ito si Ma'am Julie. Tapos si Ma'am Julie, ang interest niya, let's say for example, travel, no? Yun yung interest niya. Sorry guys, wala ako sa bahay kasi kaya pangit itong ano ko, laptop lang tong dala ko. So travel ang interest ni Ma'am Julie. Ngayon, pagpalagay mo na ikaw to advertiser A, no? Tapos meron dito ang advertiser B. Okay? Now, assuming lang na sabay kayong nag-launch ng ads. Okay? Pareho yung tina-target si Ma'am Julie na ang interest niya ay travel. Okay? So, tina-target mo si Ma'am Julie, sorry. And then, tina-target din ito yung advertiser B. Pangit ang drawing ko. Teka lang. Ayan, si Ma'am Julie. Tapos si advertiser B din is tina-target din po niya si Ma'am Julie. Ngayon, ang budget mo dito, let's say for example, 500 pesos. Okay? Tapos si advertiser B naman, 500 pesos din, sabi niya. Kay Facebook, willing ako mag-bid ng 500 pesos per day, targetin mo si Ma'am Julie na ang interest niya ay travel.
Okay. Pagpalagay natin na sabay niyong ni-launch yung ads ninyo ng 12:00 ng madaling araw. Okay, sabay na sabay kayo, pareho kayo ng budget, okay, and then pareho kayo ng interest targeting na tina-target. Now, pagdating ng 12:00 ng madaling araw, maglo-launch na, magla-live na yung inyong ads na parehong ads. Tapos tatargetin, hahanapin na ni Facebook yung mga katulad ni Ma'am Julie na may interest targeting na travel. Pagpalagay na natin na ang CPM nung ads ninyo pareho is, let's say for example, um, 200 pesos yung sa'yo, okay? 200 pesos din yung cost per 1,000 impressions ni advertiser B. Okay? Ay sorry, bakit 250 nilagay ko? 200 pesos. Okay? CPM yan, cost per 1,000 impression. Ito po kasi yung unang binabayaran ninyo kay Facebook bago kayo i-charge ng different metrics ng cost per click, ng cost per video through plays, cost per landing page views, cost per add to cart. Ito yung unang china-charge po ni Facebook sa inyo. Okay. Now, assuming lang guys na mas maganda yung ads ninyo as compared kay advertiser B. Okay? Ibig sabihin, mas maraming nagki-click, mas maraming nag-i-engage, mas maraming nag-i-inquire. Ang mangyayari po nun, bababaan po ni Facebook ang cost per 1,000 impressions ninyo. Kung dati nagbabayad kayo ng 200 pesos, magiging 150 pesos na lang po ito. 150, 120, 110 up until makita mo na you are winning the auction. Ano mangyayari kapag bumaba yung cost per 1,000 impressions nyo? Sino makakasagot? Anong mangyayari kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions? Wala. Okay. Kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions, ito may sagot tayo. Mas madami yung alin, Ma'am Bren Angelo. Low cost per Nag-i-inquired. message. Yes, mas maraming mag-i-inquire dahil kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions nyo, tataas ang number of impressions po ninyo. Tataas ang number of reach and impressions ninyo. Okay, mas maraming makakakita, Facebook will reward your ads and show it to more people. Kaya tataas yung number of impressions. Bababa ang cost mo ng cost per 1,000 impression, malamang ang cost per message mo bababa din. Okay? Now, etong si advertiser B, dahil nga na-outbid mo siya, okay? Bumaba ka ng sabihin nating 75 pesos per cost 1,000 impressions. Ang mangyayari dito kay advertiser B, ipe-penalize po ni Facebook si advertiser B. Ang magiging cost per 1,000 ni advertiser B, pwedeng maging 250 yan, maging 300, maging 350, whatever. And up until na ang cost per message ni advertiser B is mas mataas na as compared kaysa sa'yo. Okay? Kaya nga binibid po ninyo yung parehong budget, tapos ginigradean po ni Facebook kung alin po yung ad na mas ipapakita niya doon sa newsfeed. Bakit? Kasi mas preferred po ni Facebook na mas maganda yung user experience po nung mga gumagamit po ng app nila kasi kapag kapangit yung user experience, anong mangyayari? Lilipat po ng TikTok yan, lilipat po ng YouTube. Kapag lumipat ng YouTube yung mga users, anong mangyayari? Kanino mo pa ipapakita yung ads mo? Ay wala ka ng users na papakitaan ng ads. Ayaw po ni Facebook ng ganun. Okay? Mas gugustuhin pa nila na anong tawag dito? Mas gugustuhin pa nila na uh, ipakita yung ads nung mas magandang user experience, mas magandang offer, mas engaging na ads kaysa doon sa advertiser na nagpapakita ng ads na hindi naman quality at hindi effective. Paano ginigrade ni Facebook yon? Pupunta ka dito sa ad level. Okay? Makikita mo dito yung tatlong anong tawag dito, itong reporting column na ito. Quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Okay, ibig sabihin ng quality ranking, gaano ba kaganda yung pagkakagawa ng image mo? Gaano ba kaganda ang pagkakagawa ng videos mo? Kaya makikita mo dito, ang tatlo lang ang parameter ni Facebook, below average, average, tsaka above average. Okay? Kapag nakita mo dito, yung tatlo na to ay puro below average,
mag-isip-isip ka na kung ano yung pwede mong baguhin pagdating dito sa tatlong metrics po na ito. Okay? Pagdating dito sa engagement rate ranking, ginigradean ka din ni Facebook kung engaging ba yung ad mo. May nagko-comment ba sa comment section? Okay? Meron bang relevant ba yung ad na pinapakita mo sa kanila? Okay? Iyon naman po yung engagement rate ranking. Pagdating mo naman sa conversion rate ranking, eto naman po yung nagsasabi kay Facebook na yung report na binabalik sa ni Facebook na maraming nagko-convert na tao doon sa pinapakita mong ad. Kaya po yung conversion rate ranking mo kapag below average po yan, mapapansin mo na maraming messages pero walang nagko-convert. Okay? Posible po na ang conversion rate ranking mo or maraming link clicks, okay, maraming link clicks pero walang nagko-convert. Meaning ang conversion rate ranking mo mababa. Okay, posible din na mataas ang click-through rate mo kung may website ka or may landing page. Okay? Kaya lang walang nagko-convert, so mababa ang conversion rate ranking mo. Lalabas din po yun dito. Okay? Yan po yung ibig sabihin po nun. Teka, may question yata dito. So, therefore, dapat maganda ang ads. Obviously, yes, Sir Gerald. Sir Gerard. Okay, kasi doon po nagbabase si Facebook kung kaninong ads po ang ipapakita. Okay, maganda yung ad, maganda yung offer mo, maganda yung user experience. Ano yung sinasabi kong user experience? Kung may landing page ka, nag-open ba yung landing page mo? No, nung kinilik ba yung landing page mo na within 2 to 3 seconds ba nag-open na yung landing page mo? Kasi kapag umabot yan ng 5 seconds, anong gagawin ng user niyan? Mag-i-scroll yan. Hahanapin ng ibang papanoorin sa newsfeed po nila. Okay? Para mas lalo nyong maintindihan guys, ito kasi yung anong tawag dito? Yung anong tawag dito? Yung auction. Okay? Pagpalagay natin guys na meron kang itong interest na travel, merong 10 million na audience size. Okay? 10 million. Okay? Yung 10 million guys na yan, okay, hindi po yan lahat bibili sa inyo. Kaya nga po, halimbawa, kung 10 million yan, probability nun, mga nasa 7 million itong nasa taas na ito. Okay, tapos 7 million, tapos mga 1 million itong nasa gitna. Up until dun sa dulo, mga 1 million lang ang pwedeng bumili or less. Okay? Kaya nga pagdating dito, mapapansin nyo guys, kapag meron kayong 100 peso budget na nilaunch, halimbawa nag-test kayo ng ads po ninyo. Okay? Ngayon, ang tinatarget po ninyo guys is tier 1 na audience within the same Facebook within the Facebook auction. Tier 1 po yung tinatarget po ninyo. Makikita nyo dito na mangilan-ngilan may bibili po sa inyo dito. Ayan o, kaya nga tatlo lang yun nandito na anong tawag dito na dollar sign. Kasi yan yung ibibigay sa inyo. Ang tawag po doon low hanging fruit. Yung kung kumbaga meron kayong nakitang anong tawag dito? Meron kayong nakitang puno na maraming bunga. Yung mga nasa laylayan ng puno na yun, yung kaya mo lang abutin, yun ang binibigay sa ni Facebook. Okay? The moment na nag-scale ka ng budget mo, okay, although pag nag-scale ka ng budget mo, makikita mo marami dito na posibleng bumili sa iyo sa bandang taas na to. Kaya lang, the more na nag-i-scale ka ng budget, the more na marami kang competitor na kinakalaban doon sa auction. Halimbawa, yung tier 1 mo, ang cost per message mo noon 10 piso lang. Yan. So within this level. Tapos coach, bakit ganoon? Habang tumatagal, tumataas na yung cost per message ko habang nag-i-increase ako ng budget. Kasi nga ito ka advertiser A, tapos si advertiser B at advertiser C, D, E, F, G hanggang Z. Eto na naglalaban-laban na kayo dito. At kung sino yung pinakamagandang ad, siya yung magiging winner to find more people who are likely to buy from you or who are likely to become a lead. Okay? So i-move mo lang dito sa taas yan, andito yung maraming bibili, kaya lang marami na rin kayo ditong nag-aagaw-agaw na advertisers para ipakita yung ads nyo. And take note guys, hindi naman sila ganun karami. Nakikita nyo dito yung pinakita ko sa bottom. 'Di ba sa conversions ko konti lang 'yan. Lahat ng kumpanya ay nag-aagaw-agaw na po dito. Okay, malaking kumpanya, maliit na kumpanya, tayo na maliliit na advertiser, eto yung pinag-aagawan na audience, which is
hindi naman po sila gano'n karami. Okay? Kaya nga po, the moment na mag-scale ka ng budget mo, tataas din po ang cost per message mo kasi you are likely to bid against other advertiser. Now, makikita nyo, kapag hindi nyo ginalaw yung 100 peso budget ninyo for a longer period of time, makikita ninyo learning limited na siya. Okay? Bakit learning limited? Kasi nga, wala na siya, na-saturate mo na yung number of audience dito sa tier 1. Okay? Ibig sabihin, yung 100 pesos mo, pinakita mo na ng over and over again for a longer period of time. Tapos, sinasabi ni Facebook, learning limited na ako. Sasabihin sa'yo si Sir June, Sir June, wala na akong mahanap na audience na magko-convert po sa inyo. Either change mo yung budget mo, lakihan mo yung budget mo, or maghanap ka ng bagong audience. Yun po yung ibig sabihin po ni Facebook sa learning limited. Okay? Ngayon, ano tawag dito? So, it's either you find a new audience or you increase your budget. And the problem nga, kapag nag-i-increase ka ng budget, you are likely to get a high cost per result doon sa mas mataas na budget. Ngayon, isipin mo, bakit ganun yung mas mababang budget nag-work pa kaysa sa mataas na budget? Kasi nga, nandito ka na, nagkikipag-bid ka na sa mas mataas na tier ni Facebook and mas maraming advertisers po ang nagbibid po dyan kapag ka naghahanap ka na ng mas maraming audience na maipapakita yung ads. Na-gets? Okay? So, paano po makita yung learning limited? Good question. Teka lang, i-stop ko muna yung sharing ko. Pakita ko sa iyo dito, hanap mo tayo ng isang campaign na learning limited. Wait lang . Ito. Pakita ko sa iyo yung campaign na to. Guys, okay lang ba? Hindi ako nag-choppy, hindi nagpuputol-putol. Make sure lang guys na okay yung audio ko . Kung yung video, walang problema doon, yung audio ang importante. Okay, and then learning limited. Ito. Pakita ko lang. So makikita nyo dito guys, share ko ng screen ko. So makikita nyo dito na itong campaign na to ay learning limited. Bakit? Kasi nga, wala na siyang ibubuga. Ibig sabihin nun guys, let's say for example ito, in the last 7 days, nagkaroon na ako ng 53,249 na impressions. Okay, pero pag tiningnan mo yung audience size nito, okay, pag tiningnan mo yung audience size nito, 3.9 million to 4.5 million ang estimated audience size niya. Pero bakit siya nagle-learning limited? Kasi nga, na-saturate niya na yung tier 1 na, sorry guys, pa-mute mo na. Kasi nga, na-saturate niya na itong part na to, yung tier 1. O kaya tier 1 or tier 2 ang natatarget ko dito. At ang sinasabi sa ni Facebook, Sir June, wala na talaga akong maibubuga. Ito na lang yung kaya kong ihanapin sa iyo na leads. Tawag dito, 53,000 impressions, hanggang dyan na lang po talaga. Kaya makikita mo, learning limited na yung lalabas dito. Na-gets? Okay? So, Marlu, how? Ano yung how? Hindi gets. Paano po makikita yung learning limited? Pinakita ko na. Ano po yung hindi ma-gets sa Sir Marlu? 3 million ang 3 okay. Ito po kasi, 'di ba, yung estimated audience size ni Facebook is 3.9 million. Sabi ni Facebook, meron siyang 3.9 million na posible mong matarget. Kaya lang, doon sa 53,000 na impressions, okay, hanggang doon na lang ang kaya niyang ibigay sa iyo na impressions. Hindi niya kayang i-reach na yung 3.9 million up unless magi-increase ka ng budget mo. Okay, nag-get? Okay? Magi-increase ka ng budget mo. So yun, susi na. Nasa bag ko. Okay? Nandiyan sa baba. Okay. So yun yung ayan.
Maganda tong tanong ni sino 'to? Si Creative Limited, si Cathy D. How about Creative Limited? Ibig sabihin po nun, Ma'am Cathy, you need to launch a new ad within the same ad set. Okay, kapag nag-Creative Limited ka na, meaning nun yung na, 'di ba, magkaiba ang Creative Limited sa Learning Limited. Okay? Pag sinabi mong Learning Limited, yung ad set mo na yon, wala na siyang mahanap na bagong audience na magko-convert or magkikipag-usap, magiging lead or magiging sales. Wala na siyang mahanap. Pag Creative Limited, posibleng may nahahanap pa naman siyang sales or may nahanap pa naman siyang leads, pero they've been seeing the same ad over and over again. Nagkakaroon na ng ad fatigue na tinatawag. Okay, kaya nga nun, maglo-launch ka na ng bagong ad within the same ad set para may ipakita ka na different ad angle. Okay? So yun po yung ibig sabihin po nung Creative Limited. Okay? Ma'am Arlene, di ba, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Cathy, no? Okay? Anong tawag dito? Di ba po ba nag-increase ng budget na i-raise yung mga comments at mga likes parang good as nyo? Hindi po. Kapag ka nag-launch ka, Ma'am Arlene, ng bagong ad, especially kung messaging campaign yan, usually kasi hindi na accumulate yung previous reactions. Unless na lang na i-post mo yan sa page mo at i-publish mo siya as an ad. Ngayon, kaya nga preferably dapat meron kang landing page or website para nga yung social proof na tinatawag, ma-accumulate yon sa mga susunod na campaigns na ilo-launch mo or mga susunod na ad sets na ilo-launch mo para yung same post ID magagamit mo over and over again kapag nag-launch ka ng bagong ad sets. Yun lang akong tubigay sa. Okay. So ganun po 'yon, Ma'am Arlene. Active po nakalagay if hindi pa siya learning limited. Kapag active na yung nakalagay, ibig sabihin nun, naka-exit na ng learning phase. Bali pala guys, ang sinasabi ni Facebook, dapat makakuha ka ng at least 50 conversions within a week. But that's impossible if you are only spending 100 pesos per day. Okay? Kaya nga po yung 100 pesos Facebook ad strategy, ginawan ko po ng course outline po yun kasi meron akong technique na ginawa doon na kahit na 100 pesos per day yung budget mo, pwede ka pa rin makipag-compete with other advertisers kahit na nag-learning limited ka na. As long as na nakukuha mo yung cost per result na ano tawag dito na gusto mo. Okay, share ba ko ng screen na? Saan na yung ano natin ito? So, sagutin ko yung ibang tanong dito. Learning limited, paano i-resolve ito? Pwede po bang mag-target ng ibang location? Yes, pwede po. Sir Arice Mendoza. Pwede pong mag-target ng ibang location but do not touch the same ad set na nagra-run. Yung active ad set na tumatakbo, wag nyo pong gagalawin kahit nag-learning limited niya. Ang gagawin nyo, i-duplicate nyo yung same ad set, okay? And then mag-change kayo ng location, yung target location. Para po hindi po magalaw yung anong tawag dito, yung data nung running po na campaign na ad set po ninyo. Okay? Pwede ko gamitin ang same creative post ID. Yes, pwede po. Okay? Mute ka muna, sir ha. So, mute all po muna tayo. Okay. So, yes, tama po yung ano mo, Sir Rice. Pwede mong gamitin yung same post ID nung winning ad mo. At i-launch mo yon as a new ad set within the same campaign. Okay? So going back to my previous question, almost similar kasi yung sa akin. 4 million target audience size, nasa 100K na ang CPM, may monthly expense umabot ng 55K, so I guess learning limited na ako. Yes. Kapag nakita mo na yung learning limited na yon, ibig sabihin nun, kung ang ilang impressions na po ang nakuha mo, umabot 55K, hanggang doon na lang yon. Okay? Hanggang doon na lang yun, mag-i-increase mo yan, 55, 57, hanggang 60 siguro. Tapos makikita mo, learning limited na siya, tapos mapapansin mo, wala na nag-opt-in sa'yo, wala nang sales na pumapasok, walang leads na pumapasok, walang messages na pumapasok. Kasi nga, na-reach mo na yung tier na yon. Ito, nakikita yung tier, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Ang ibig sabihin po nun, ang gusto ni Facebook is, akyat na kayo sa isa pang tier. Okay, kung nasa tier 3 na kayo, tier 4,
yun po yung magiging solution niyo po doon. Paano mag-duplicate ng ad sa sa day 3, bukas po natin pag-uusapan 'yon. Okay? So 'yon. So 'yan, Sir Marlo, kaya pala, yes po. Okay? Makikita mo tumataas ang cost per message mo, lumalaki yung gastos mo buwan-buwan, umaabot na ng magkano, hindi ka na nakakakuha ng quality leads. Bakit? Kasi you've been targeting the same audience over and over again kahit na mayroong 4 million audience size po 'yan. Okay? So, ganoon po 'yan. 'Yon, sagutin ko ibang dito. Paano i-resolve ang learning limited 'yon? Paano i-resolve? Again, find a new audience or increase your budget. 'Yun po 'yon. Okay? Or launch a new ad set. Thank you. Okay, 53K ang na-saturate. Okay, nasagot ko na 'to. Okay, punta ako dito sa mga bagong questions. Ito. Ano po ang ideal audience size, Ma'am Ann? Ang ideal audience size kapag nagte-test ka, at least 1 million pataas. Okay? Let's say for example, meron kang audience size na tatargetin mo, tapos hindi siya umaabot ng 1 million. Hanap ka ng ibang audience size, pag samasamahin mo siya sa isang adjet, stock audience mo po siya until umabot siya ng 1 million pataas. Okay? Mas maganda nga, mas marami, mas maganda. Okay? 2 million, 5 million man yan, mas maganda yon. Okay? Magkano ang ideal budget per day? 100 pesos po. Ang bottom po ng daily budget ngayon is around 55 or 56 pesos, pero you can spend as much as 100 pesos. Kaya po meron po tayong tinatawag na 100 pesos Facebook ad strategy na course. Okay? Possible po ba yung ads manager na gamit sa apps lang ni FB? Messaging apps, yes, Ren Samblingo. Pwede po yung ads manager gamit yung messenger apps, no? Kung yun po yung tanong nyo. Okay? New audience po, same with new location. You mean hindi naman babaguhin yung interest? New audience po with yes, tama po, Ma'am Maika. No, new audience with with new location. Yes, tama po. Nananawa na sila ads. Tama po, Sir Marlo. Sir Marlo, nanawa na sila sa ads mo at nag-creative fatigue na siya, nag-ad fatigue na, meaning same ads ang pinapakita mo at wala nang ibubuga yung sa auction at hindi na kaya na Facebook na maghanap pa ng another people to convert. Okay, so dapat mag-increase ng budget para mataas ang tier reach po. Yes, potentially yun po yung gagawin nyo. Kaya lang, meron po kasi tayong tinatawag na vertical scaling method tsaka horizontal scaling method. Before kasi, up until today, may nag-work pa naman yung vertical scaling method. Ibig sabihin ng vertical scaling method, at least you'll add at least 20% of your budget, of your original budget, within 2 to 3 days. Okay? Mag-add ka 20% every 3 days nung original budget mo. Halimbawa, kung 100 pesos ka per day, 500 pesos ka per day, or 1,000 pesos ka per day, yung original budget mo na yun, kuha ka lang ng 20% nun, yun lang i-add mo sa original na daily budget mo. Okay, vertical scaling method po yun. Okay, meron pong lesson po tayo dun sa junior strategist po na course. Meron naman po kayong access po dun. Okay? So, sana nasagot ko. And then, yung course outline na 100 pesos, madidiscuss po ba dito? Hindi po. Jaka. Hindi po. Na ibang course outline po 'yan. Yun po yung binibigay ko na strategy para sa mga tao na walang masyadong malaking budget. Ang minimum budget ko lang po doon is 5,000 pesos para sa testing phase for the whole month na po 'yan. Halimbawa, March 1 to March 30, yun yung gagamitin mong budget, 5,000 pesos para sa testing. Okay? Kung wala kang ganun kalaking budget, the best sa'yo yung 100 pesos na Facebook ad strategy. So okay lang po ba to keep the ads set, baguhin lang ang ad content and audience target para mawala ang learning limited? Yes. Pero wag mong gagalawin yung existing ad set mo. Okay, pwede ka lang mag-launch ng bagong ad or ads doon sa existing ad set mo na yon. Okay, para mawala po yung creative limited na tinatawag.
Okay, yung ad fatigue. Okay, na ad fatigue po kasi yun kapag yung same ad ang nakikita nila. Kaya makikita nyo, kung yung makikita nyo sa ads ko, ang dami kong ads na nilo-launch. Siguro makikita nyo pa iba-iba yung ads na lumalabas sa newsfeed niyo kasi nga, ayaw kong magdumating sa point na nagki-creative fatigue yung aking ads, yung aking campaigns. Okay? Kaya makikita nyo in one day, baka nakakita kayo iba't ibang ads, 5 or pataas. Okay, yun po yung strategy na dapat na gawin ninyo. Okay, the more ads you launch, the more chance of winning. Ganun lang yun, guys. Okay? Sir, how to check po if learning limited yung ads delivery ba? Yun, pinakita ko na po Sir Ian kanina. Okay? Makikita mo the learning limited. Impressions versus reach 2x or 3x na ito. Learning limited. Tama po ba ang context nito? Anong tawag dito? Teka, balikan ko to. Impressions versus reach. Okay. Yung tanong po ni Sir Arisa Mendoza, kapag pagka yung top of the funnel campaign po ninyo, okay? Yung kapag nag-launch po, bukas po natin pag-uusapan niya. Kapag nag-launch kayo ng top of the funnel campaign po niyo, yung cold audience, meaning first time nilang makikita yung ads mo, dapat wag kayong umabot sa 2x na ad frequency yung inyong ad campaign. Papakita ko dito sa Ads Manager. Ito na lang yung kay Sir Ace kagabi. Pag dating nyo dito sa plus sign, customize columns. Itong frequency na to, okay, i-add ko lang to dito. Dapat ito hindi aabot ng 2x pagka top of the funnel campaign kayo or yung cold audience campaign. Dapat noon below 1x. Okay? Pero kapag nag 2x yung ad frequency nyo sa top of the funnel campaign nyo, tapos nakukuha nyo pa rin naman yung cost per result na gusto nyo, keep it. Huwag nyo gagalawin. Okay? But as long as na yung ideal cost per result nyo, ideal cost per lead is pasok doon sa na-determine nyo na ideal CPL. Paano nyo malalaman yung ideal CPL nyo o ideal cost per result? Pag-uusapan po natin yung sa day 5. Okay? Kaya huwag kayong mawawala sa day 5 kasi doon po natin kukumpitin kung paano nyo kukumpitin yung ideal CPL ninyo or yung ideal cost per purchase. Okay? Then, pagdating sa MOF, yung middle of the funnel campaigns, kailangan, walang problema doon kung mag-increase yun ng ad frequency, umabot ng 5x, 8x, or 10x, whatever. As long as na nakukuha nyo yung ideal cost per result po ninyo. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong. Di mo po ba madidemo? Ma'am Marian, bukas po. Maglo-launch po tayo ng actual campaign bukas. So, yun po yung day 3 po natin. Actual campaigns po yun. Tuwing kailan po dapat mag-vertical scale pag nag-winning ads na at madaming conversions? Every 2 to 3 days po, Ma'am Ann. No? Di ko lang sure guys kung effective pa ba yung vertical scaling na tinatawag. Sa e-com, I'm not sure kung ginagamit pa rin nila to. Pero ako kasi hindi na ako nagbe-vertical scaling. Meron akong ibang strategy na ginagamit. Yun nga yung 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? Kasi pag nagbe-vertical scaling ka po, ang nangyayari po no, nagre-reset po yung data. Halimbawa, tumakbo na ako ng malayo. For example, from Quezon City to Tagaytay. Tumakbo na ako ng malayo. Pag nag-add ka po ng another budget, di ba, nag-increase ka ng budget, babalik po yun eh. Magre-reset po yung learning po nun sa hindi naman sa pinakaumpisa pero mag-aano siya, mag-a-adjust po siya, mag-learn po siya ng bago based doon sa bagong budget na nilagay po ninyo. Kaya nga po usually kapag vertical scaling ang ginagamit niyo, usually tumataas din po ang cost per result. Okay, yun po yung downside po ng vertical scaling. If yung ad is learning limited na po, okay lang ba na mag-repost ng the same content? I would highly suggest launch a new one kasi sooner or later within a couple of days maano rin po 'yon. Kumbaga same ad pa rin po 'yon. So launch ka ng bagong ad, no? Aris po pala Aris po pala ang pronunciation. Okay po. Sir Aris, pasensya na. Aris po ang pronunciation ko. Aris, ma'am. Sir Aris, okay, pasensya na. Okay, tuwing kailan po? Okay, nasagot ko na to.
Once maging 2x po ang frequency, what should we do po? You should be able to launch a new ad set to test. Okay? Para po, anong tawag dito? Maghanap kayo ng bagong audience na ipapakita yung ads niyo. Okay? So either mag-launch kayo ng bagong ad set using the same ad, okay? But different targeting, di ba? So yung pangalawang ad set dapat iba na yung targeting mo doon para maghahanap ka ng bagong audience within the same or similar audience na tinest mo nung una. Okay? Or maglo-launch ka ng bagong ad. Okay, dalawa lang ang pwede mong gawin kapag nag-learning limited or nag 2x na yung frequency mo. Launch ka ng bagong ad doon sa same ad set na yon, or launch a new ad set para maghanap ka ng bagong audience. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, car sales agent Mitsubishi. Okay, curious na po ako sa 100 peso budget course. 100 din ba ang fee or baka free? 3499 po yun, Sir Aris, yung price ng 100 peso budget. So, pag pumunta ka po ng ng website ko, okay? Pag kinilig mo tong online courses, makikita mo dito yung 100 pesos Facebook ad strategy. Ang price po niyan is 3,499. Ngayon, assuming guys na nag-join kayo dito sa 100 peso Facebook ads strategy. Tapos, sooner or later, nag-decide kayo na mag-join sa expert level digital scientist. Ang price po dito kasi is 10,499. Ang makukuha nyo dito sa expert level na 10,499, lifetime membership na po ito. Okay? Mayroon tayong bi-monthly coaching sessions. Okay na ginaganap every month. Okay? You can ask live questions every twice a month dito sa digital scientist na course. Also, you'll get all my courses kapag nag-join ka ng expert level na digital scientist. Makukuha mo tong senior specialist. Ang price po kasi nito is 2,499. Obviously, nakuha nyo na tong 5-day Facebook Ads Challenge saka tong beginner's guide. So, pag nag-upgrade kayo sa expert level, you'll get the advanced level and you'll get the 100 pesos Facebook Ads strategy. Except na one-on-one live coaching, po yan, hindi separate po yan. Okay, and then ito free naman tong introduction to digital marketing. Okay? So, yun po yung sa digital scientist na course. Okay? Coach, yung 100 pesos po applicable po siya sa e-commerce. Ma'am Lucky Sheila, ganito po kasi nung nilaunch ko po kasi itong 100 pesos Facebook ad strategy, hindi ko pa siya natetest sa e-com. Okay? Kaya hindi ko kaya makikita niyo doon sa briefing doon sa first day, hindi ko kiniklaim na nagwo-work to sa e-com. Kaya lang, nung tinest po ng isang student ko, yung 100 pesos Facebook ad strategy, nag-work po siya. Okay? So, if nag-work po siya sa e-commerce, let me know para at least meron po tayong basis kung talagang nag-work po to sa e-com. Okay? So, yun po yung sagot ko doon. Pero itong 100 pesos Facebook ad strategy, best po ito sa mga local businesses, halimbawa, lead generation. Ito po, nilagay ko po dito, real estate agent, financial advisors, car sales executives, best for local businesses, MLM, ano pa? Sino pa yung mga nandito? E-com player po kasi ako. Yan, si Ma'am Sheila. Again, hindi ko pa siya kiniklaim na anong tawag dito na super effective to sa e-com. Pero meron na po ako mga students na nag-try po nito, effective po sa kanila. Okay? Up until na marami pong naging successful sa e-com, tsaka ko pa lang siya makiklaim na successful yung 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? So malinaw po tayo dun ha. So okay. And then nabanggit po ninyo na po ba na bakit leads po mas okay sa real estate hindi messaging? Ma'am Maika Angeles, sinasabi ko po na lead generation, optimizing for messages. Okay, hindi po engagement, optimizing for messages. Magkaiba po 'yon. No? Ituturo ko po 'yun bukas sa pang day 3 natin kung paano i-set up yung lead generation optimizing for messages. Okay?
Coach Pasuyo ulit po, 100, pag nag-enroll may discount na po na once mag-upgrade po. Ganito po Ma'am Lucky Sheila, no? Ulitin ko. Kapag po nag-join po kayo sa 100, alam ba, nag-avail po kayo ng 100 pesos Facebook ad strategy. 3,499 po kasi yung price po noon. Okay? Balik ako dito sa online courses. Wait lang Bagal ng net po Okay. 3,499 po kasi itong 100 pesos Facebook ad strategy. Kapag let's say for example, sooner or later nag-decide ka after a couple of months or whatever, a couple of weeks, gusto mo nang i-avail yung expert level na digital scientist, ang price po kasi niyan is 10,499. So, ang mangyayari po noon, kung avail ka ng 3,499, 10,499, ililess po natin yung 3,499, 7K na lang po babayaran nyo para po makapag-join po kayo sa expert level. Nagets po? Okay? So, mali lang po tayo dyan. Okay? And then, kapag nag-join ka na sa expert level, you'll also get the advanced lessons na senior specialist. And you'll be able to join the bi-monthly coaching sessions live. Lifetime access na po yan. Lifetime membership na po yan. Okay? So, okay, malinaw po tayo dun ha. Self-paced po ba yung expert level? Yes po. May mga recordings na po dyan. And then, live training din na rin po yan. Bi-monthly coaching live training sessions. Okay? Magdadagdag lang literal na upgrade. Yes po. Sir Aris, every month meron pong update. So, hindi po sayang yung 10,499 ninyo nakamukha dun sa ibang course na nabibili ninyo na nabili nyo ng 10,499 tapos na, recorded lessons, wala na po. Dito po, yung expert level, may bi-monthly coaching sessions po ito. Okay? So live training po ito every month, bi-monthly coaching sessions. Now, if I were you guys, i-grab nyo na po yung opportunity na to kasi darating yung time po na yan na mawawala na po yung lifetime membership, mawawala po yung yung bi-monthly coaching sessions. Ang mangyayari po niyan, magiging anong tawag dito? Subscription based na po yan. Kapag nagkataon na nag-subscription based na po ako, 500 pesos na po yun per month ang babayaran nyo maliban po dun sa 10,499 na binayaran nyo na one-time payment. Kaya lang, yun naman, ang kapalit naman nun ng every month na 500 pesos na subscription fee is weekly po tayo magkikita-kita. Okay? Kaya i-grab nyo na po yung opportunity na yan na habang sa ngayon po ay one-time payment pa siya. Okay? Eto guys, bibigyan ko kayo ng konting kwento. Nag-start po ang Digital Homie ng 2021. May mga student po ako noon na ang binayaran lang po sa akin is 2,499. Lifetime na po 'yon. Okay, nung nag-i-start pa lang ako. Now, nung December po, nag-promo po ako one last time na 2,499. Itong December lang na to, 2023. 2,499. Sabi ko, for one last time, kasi October nag-launch ako ng promo ng 2,499. Tapos ang dami pang mamahabol, kaya nag-extend ako ng up until December. Then come January, ang dami pa rin nagme-message sa amin. Hindi pa rin matinag na diretso pa, ang dami pang humahabol. Pero hindi na po nila nakuha yung 2,499. Ang pinormote ko na po is 6,499. Okay? Yun na po yung promo nung itong January. Kaya nga po ito, for the last time, 10,499. Hindi na nyo na po makukuha yung 6,499 na promo nung January. For the last time, 10,499. Lifetime membership na. At hindi darating yung time po na magiging subscription based na po siya. Okay? Yun. So, sir, second last time. Wala na po. Wala na po yun. So, parang katulad po nung ng ano tawag dito? Ng love story nila Bea at ni Dom. Wala pong forever, no? Wala pong forever. Talagang ganun po talaga. Natatapos po ang lahat ng bagay. Okay? So, I hope guys, marami kayong natutunan ngayong gabi. And tomorrow po, we will be creating the actual campaign setup using the lead generation. Tapos kung nasa e-com ka naman, we will be using the sales campaign optimizing for messages. Okay? So, yun guys, actual campaign setup natin.
And for tomorrow, yun po yung magiging lesson natin. So don't miss the lesson for tomorrow. Okay? May installment ba? Wala pong installment, Ma'am Sheila. Kasi kung halimbawa nag-join ka na sa 100 pesos Facebook ad strategy, parang installment na rin yun. Okay? So ma-upload po yung video hopefully mamayang gabi. Mga 11 or 12. Kaya balikan nyo na lang po bukas ng Sir, yung umaga para sure. subscription, additional pa yun sa 10,499. Ano yan, ma'am? Yung subscription na 500, pag naging subscription na siya. Additional yun Yes, sa 10,499. bali yung 10,499 kasi na yon, one time payment lang yon. Okay, one time pag nag-subscription base na ako. Yung 10,499 na yun, one time payment. Tapos as long as na gusto mo na nasa community ka, kasama ka sa weekly live training session po natin, magbabayad ka ng 500 pesos per month. Okay? Kahit Kaya ngayon bumili pa ka lang, ng 10,499, magbabayad ka pa rin ng 500. Hindi na. opo, ano na yun, every month, yun na yung magiging subscription base mo. Hindi po, kung bumili kang Okay? 10,499, magbabayad ka pa nung another 500 every month. Akala ko po lifetime. Dapat wala na akong Hindi, kapag babayad. nag-subscription base na po ako, pag nag-subscription base na po ako, up until today, yung 10,499 po is lifetime access, lifetime membership, and lifetime access na po yun. Kasi Oh. ngayon, yung 10,499 na pinopromote ko ngayon, bi-monthly pa lang siya. Meaning twice a month pa lang yung live training session. Okay, Mm. kapag nag-subscription base na po siya, weekly na po yon. Weekly na po ang live training po natin. Nakakuha niyo po yung pagkakaiba. So ngayon sir, pag nagbayad ka ng 10,499, wala pa yung subscription fee. Correct. Opo. Wala pa yung subscription fee. Isang beses mo lang siya babayaran. You'll get all my courses and makaka-join ka sa bi-monthly coaching sessions po natin live. Opo. Nakuha po? Opo, pero halimbawa lumampas na kayo dun sa promo niyo, may subscription na kayo, yun yung magbabayad kami ng tigpa 500. Correct po. Opo. Ah, And I am bibigyan ko na kayo ng tip. I'm planning to get to have a subscription program June pa naman. Okay? By June of this year. So, may chance pa kayo na may a couple of months pa kayo. Okay? Nagets po yung yung pricing. Yes sir. Okay. So, 'yun. 'Yun guys, I'll see you tomorrow. Hopefully Coach. nasagot ko. Yes po, go ahead. Paano po kapag na-restrict yung account? Ganyan. Tapos hindi na siya maibalik. Ano po yung possible solution natin sa kanya? Okay, depende po 'yun sa pagkaka-restrict. Meron po kasing tinatawag na permanently restricted. Pag sinabi ni Facebook na permanently restricted, wala na po tayong magagawa doon. Kahit ako, wala na akong magagawa doon. Okay, ang gagawin mo doon is maghahanap ka ng bagong PC. Okay, wag mong gagamitin yung same email mo, wag mong gagamitin yung same mobile number mo, wag mong gagamitin yung same PC na ginagamit mo ngayon kasi mapo-find out yan ni Facebook yung IP address, same IP address mo. Wag ka rin gagamit ng same credit card para po hindi ma-detect ni Facebook. Kasi mag-create ka ng bagong profile, lilipat ka ng ibang location para hindi ma-detect yung same IP address mo. Okay, pero kung yung restricted yung account mo at nagpapasubmit si Facebook ng ID, okay, i-ano mo yan, i-comply mo yung mga requirements po na yan. Okay? Nakuha po? Thank you po. Okay. Sige. Yun. Maraming salamat guys. Thank you so much for this training. Kung medyo choppy ako ngayon, pasensya nyo na, nasa labas kasi ako. Wala ako ngayon sa bahay. So, yun. Maraming salamat. And if you have any more questions guys, you can ask me tomorrow. And ang tawag dito, you can ask more questions. Okay? Kung hindi ko man nasagot yung ibang questions ngayon, you still have opportunity to ask questions live tomorrow. Okay? Coach, may GC po ba kami mga nag-enroll po? Ma'am Lucky Sheila, nabigay ko na po kagabi. Wait lang, bigyan kita ng wala ka pa ba ng ano?
Wala ka pa ba nung wala ka pa sa GC? Teka. Sandali Yung mga wala pa sa GC, isi-send ko tong link. Pa-install ako ma'am ng ng Telegram app sa mobile phone po ninyo. Pa-install po ng Telegram app. Send ko tong link na to. Teka lang. Tapos mag-sign up ka ngayon ng sa Telegram. Teka lang guys Okay na po tayo guys. Yung mga wala na lang yung mga hindi pa nakakapasok sa Telegram, yun na lang po yung mag-stay. No? Teka, send ko lang tong link. Okay. Teka lang Pwede nang guys, mag-hop out yung iba. Kasi na lang to, yung support na lang doon sa mga hindi pa nakakapasok sa Telegram. Send ko lang tong link. Bear with me guys. Ma'am Sheila, wala pa. Sa phone mo ito Ma'am Sheila Sa phone mo ito i-click yung link. Wag sa PC. Kung nasa PC ka ngayon, hindi po yan. Ay, sorry. Everyone. Hindi po yan gagana sa PC. Dapat gamitin mo po yung cellphone mo kapag kinilik po yung link. Copy mo na yung link na yan. Kapag hindi gumana yung link na yan, ito po yung gamitin mo. Ito. Okay? Join lang kayo guys. Copy nyo lang yung link na yan. At meron na pala. Okay. Yun, marami pong salamat guys. I'll see you tomorrow same time, 7:30 PM at sana maganda yung net natin dahil nasa bahay na ako nun. Okay, maraming salamat guys. Questions, live training po tayo ulit bukas. Sa mga hindi ko nasagot, bukas na may pagkakataon kayo para magtanong. Maraming salamat and thank you so much. Bye-bye.